Kaugnay sa paghalughog ng mga otoridad sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City para mahanap si Pastor Apollo Kibuloy, makakapanayam natin si Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Magandang umaga po, Colonel Fajardo. Magandang umaga po, Ma'am Susan. Apo. Colonel, ano ang reaksyon ng PNP sa sinabi ni VP Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagkaroon ng abuse of power at harassment sa ginawang paghalugog ng pulisya sa Kingdom of Jesus Christ compound? Ang masasabi lang natin dito, Ma'am Susan, ay ang PNP po ay sinunod naman po yung mga legal protocol at pati yung ating police operational procedure pagdating nga po sa implementation ng warrant of arrest against kay Pastor Kibuloy at apat pa. Subalit nakita naman po siguro natin sa mga lumalabas na video footage ngayon at meron din naman po mga na-record sa ating mga body-worn camera kung sino po ba talaga yung nag-i-instigate ng gulo. But just the same, talagang maximum tolerance po talaga at ang pinapatupad ng PNP at ito ay susundin natin at hanggang matapos po itong proseso po na ito. Apo. Colonel, hanggang kailan nyo gagawin yung paghalughog dyan sa compound ng KOJC? Ano ho ba yung meron ba tayong tinitingnan time frame? At talagang ang PNP ba ay kumbinsido na naroon pa si Kibuloy? Wala po tayong binibigay na target po dito o deadline po dito sa ginagawa po natin paghahanap kay Kibuloy at iba pa. But sabi nga ng ating Chief PNP kahapon ay naniniwala tayo na nandiyan ang hinahanap nating mga tao dahil may mga informante tayo mismo dyan sa loob. Subalit napakalaki. We are talking about more than 30 hectares na lugar dito. May mga building, may mga secret room and passages. So talagang napakahirap. At ang talagang biggest challenge dito sa ginagawa natin yung talagang resistance, talagang deliberate yung ginagawa nitong mga miyembro po ng KOJC at natunghayan natin sabay-sabayang kahapon at kagabi hanggang madaling araw kung paano nila talaga nagsenaryo, gumawa ng gulo para lang tinitingnan nga natin dyan ay ito ba ay diversionary tactics on their part dahil alam nilang natutumbok na natin yung lugar kung saan posibleng nandoon itong mga hinahanap natin tao. So sinabi mo, Colonel, mga 30 hektarya po itong compound na ito. Ano ho yung mga nadiskubre ng mga otoridad? Kagabi hanggang madaling araw, Ma'am Susan, ay may ginamit na nga tayo dyan ng mga special na equipment para makadetect ng heat map at nakikita natin meron tayong natutuklasan ng mga possible heartbeat ng nasa ilalim mismo ng isang konkretong lugar at hinahanap natin kung saan ang entrance itong malaking bloke na doon sa baba na meron tayong nakikita at may mga na-trace tayo na mga heat index na posibleng nanggagaling sa isang buhay na bagay o na tao at talagang merong heartbeat tayong nadedetect at nagugulat tayo bakit hindi natin makita in a glance kung saan itong entrance at papasok nitong isang malaking semento na ating binabantayan at kagabi nga po ay yun ang development na tinitingnan po natin at patuloy po tayong naghahanap ng paraan paano natin matumbok itong pinanggagalingan po ng heartbeat na ito. May mga nakita raw na mga kwarto ng mga bata na may mga pangalan ng mga batang babae. Gaano po katotoo ito, Colonel? Well, kasama po yan sa mga natutuklasan po natin na mga habang patuloy po tayong naghahanap po sa mga tao po at sa ngayon po ay yung kompletong report po ay hindi pa po natin hawak pero yung mismong mga naghahanap po ay talagang nagugulat sa mga natutuklasan nila at sa sobrang pasipot-sipot ng mga sinasabi natin na mga secret rooms and bank passages po ay mismong yung mga pulis natin na naatasang maghanap sa mga tao ay nagkakawalaan sila dahil maraming lusutan at lagusan itong sa mga hinahanap natin at napupuntahan nating mga lugar so far, ma'am. Yung dalawang ni-rescue na umuning miyembro po ng KOJC, Colonel, nasaan na ho sila ngayon at kumusta ho sila? Nasa kustodiya po sila ng DSWD pagkatapos nga po natin silang ma-rescue kahapon ng hapon at nag-undergo po sila ng debriefing at counseling po sa pangunguna po yan ng DSWD po. Okay, maraming salamat po. PNP Spokesperson Police Colonel
Jean Fajardo at magandang umaga po sa inyo. Morning, ma'am. Magandang umaga. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.